Lumagpas na tayo sa isang tray, oh. Isang tray at 2, 4, 6, 6 na piraso. Isang tray at 6 na piraso na ang ating na-harvest. So, lagpas na tayo 50%, di ba? Ibig sabihin, yung ating ginagawang feeding technique ay epektibo, gumagana. Kasi, nag-i-increase po yung ating production. Kung kayo po nakasubaybay sa akin, di ba po, last time ang ating harvest ay 21 pieces. Ngayon ay isang tray na, oh, at 6 na piraso. Ang galing. So yan, again, uulitin ko yung aking papakain. Papakita ko sa inyo. Pero again, ayan mga kabokals, oh. Sariwang sariwa yung ating Madre de Agua. Napakaganda. Mga bagong sibol. Bagong sibol yung mga kabokals kasi bumalik na tayo doon sa sa area ng poso natin, yung unang hinarvestan natin. So mga bagong sibol na po ito. Maganda, oh. Sasalin na natin sa ating drum. And then magpapakain tayo second feeding ng ating mga layers ngayon. Time check alas 2 ng tanghali hapon ganyan. Alas 2 mga kabokal. Second feeding tayo ng Madre de Agua at layer feeds sa ating mga layer chickens. And yeah, meron akong update sa inyo. So far looking good tayo sa ating project, sa ating ginagawang feeding technique sa ating mga paitloging manok. Magandang response mga kabokals. Mamaya ibabahagi ko sa inyo. Kaya mga kabokals, so time check 2:30. Harvest tayo and then magse-second feeding sila. Ito yung na-harvest ko kanina umaga. Then meron pa tayong ito marami. Marami na mga kabokals. Marami, oh. Lagpas isang tray na tayo. Yan. Oh, isang tray na tayo mga kabokals, oh. Kabila. Ayan mga kabokals, lumagpas na tayo sa isang tray, oh.
isang tray at 2, 4, 6, 6 na piraso. Isang tray at 6 na piraso na ang ating na-harvest. So, lagpas na tayo 50%, di ba? Ibig sabihin, yung ating ginagawang feeding technique ay epektibo, gumagana. Kasi, nag-i-increase po yung ating production. Kung kayo pwede nakasubaybay sa akin, di ba po, last time ang ating harvest ay 21 pieces. Ngayon ay isang tray na at 6 na piraso. Ang galing! So yan, again, uulitin ko yung aking pagpapakain. Papakita ko sa inyo. Pero again, mga kabokals, hindi pa ito ang 70% ha. Kasi ang ating inahin ay nasa, ano lang pala ito mga kabokals, pinilang ko ulit. 58 pieces kasi meron po tayo sa clinic. Meron pong may sakit sa clinic. So hindi po 60 ha. 58 pieces lang po yan. Yung dalawa kasi ay nasa clinic. Pero nakakuha na tayo ng isang tray at 6 na piraso. Diba? Ang galing. Yan, ito nga pala mga kabokals ha. Yan, ulitin ko yung ating mixture. Chop Madre de Agua 70%, 30% yung ating layer feeds. Ayan mga kabokals. So ito yung chop natin kanina. 70% po yan. And then 30% lang po yung ating layer commercial feeds. Diba? And yet, maganda po yung resulta mga kabokals. Pero again, gaya na sabi ko, ang target po natin is 70% egg production. Saka ko po ibibigay yung breakdown and yung final formulation natin. Kasi ito mga kabokals, dagdag bawas po ito. Ibig sabihin, pag nakita ko pong bumabagsak yung production, bawas ako ng Madre de Agua, dagdag ako ng layer feeds. Kaya yung 70%, 30% ratio natin, hindi pa po fix yan mga kabokals. Again, ongoing po ating testing. Kailangan po natin maabot yung 70%, at least 3 or 4 days consecutive, kaka 70% tayo para masabi natin na yun na po yung mixture, yung formulation na gagamitin natin na tuloy-tuloy na. Ayan, and then saka ko po ibabahagi sa inyo. Pati kasama po yung mga kwentada, yung maaari po natin kitain daily sa ganoong pong sistema ng pagpapakain. Pero ito, yan, para magkaroon po kayo na idea doon sa mga subaybay sa akin, 70% Madre de Agua, 30% layer feeds. And then vitamins po tayo every other day. Ayan mga kabokals, second feeding of the day. Time check, pasado 2:30 ng hapon. Ang susunod na kain nila mamaya 7 or 8 ng gabi. Yun yung pangatlo. So 3 times a day tayo nagpapakain ngayon. Mas prefer ko yung ganitong individual yung pakain ng mga kabokals. Kasi meron po diyang malakas kumain, merong mahina kumain. Pag yung isang pahaba ang ginamit natin, merong makakain ng marami, merong konti lang yung makakain. So at least ito, individual cup per butas, dalawa lang sila nag-aagawan. So at least makakain ng maayos. Para sigurado po tayo na lahat sila magiging productive kasi walang underfed, lahat sila nakakakain ng marami. Ayan. Dito ako natutuwa mga kabokal sa ating mga alaga kasi napakalakas kumain ng Madre de Agua. Wala po ako naging problema nung introduce ko yung Madre de Agua sa kanila. Siguro dahil naka-wet feeding na sila kaya madali pong introduce. Pagka dry feeding kasi napakahirap talaga. Pipiliin kasi nila yung grains na nakasanayan nila over dun sa mga dahon. Kaya pagka ganitong po sistema, advisable po talaga para sa akin, wet feeding para makonsume po nila lahat. Hindi kayo mahirapan na i-introduce yung mga dahon.
Kaya yung ating Madre de Agua, mga kabokals, talagang ano, maramihin pa natin yan. Maganda ang Madre de Agua sa mga layers kasi mataas ang protina ng Madre de Agua. Mataas din ang calcium, fiber. Kaya yung egg production, makakatulong talaga sa egg production. Kasi protein, number 1 po yan na kailangan nila sa paggagawa ng ito. Siyempre yung ating mga langaw caster, hindi niwawala yan. Pag-control natin ang langaw. Hindi yung pag-control natin ng amoy ay yung usok na cocolamber. Kaya medyo ano lang talaga mga kabokals, tiyaga lang sa ganitong sistema nagpapakain kasi very manual nga, saka individual cup sila. Pero yun nga, yun nga ang dahilan dun para makakain po lahat, kaya individual cup tayo. So yung ating mga pananim ngayon, mga kabukas, nababagod sa kanila. Minsan hindi na baling mawalan yung baboy, basta sila tuloy-tuloy yung Madre de Agua kasi under experiment under testing Hindi po pwedeng mabitin dahil masisira yung testing natin. Kaya minsan yung baboy, darak na lang. Wala nang Madre de Agua. Yan, dito naman tayo sa kabila. So ito mga kabukals, ito nasa baba lang ang ano natin decaf brown layers natin. Ito, hindi po natin pinapakain ng mga layer, ano yan, ng Madre de Agua layer feeds. Yan po yung ating Dongtang, ito yung ating Rhode Island, ito yung dalawa nating Kabir hens. So hindi sila kasali. Ang diet nila is darak sa mais lang. Nakikikwarto lang naman.
kabokals. Buti natin, sayang. Diba mga kabokals, may progress, may improvement. So, very positive ako ngayon, nararamdaman ko mga kabokals. Positibo yung magiging resulta nito ng ating ginagawa. Yan, doon sa mga tumataas ang kilay dyan. Meron nag-comment, hindi daw papatok. Well, hayaan na lang muna natin kung ongoing testing nga po kaya ganun. Kaya kung hindi naman pumatok, hindi naman po kayo masasaktan, ako naman po. Pero pag pumatok naman, magagaya nyo, di ba? So, ako yung magte-take ng risk. Pag pumatok, gumana, gayahin nyo kung gusto nyo. Hindi naman tayo sa pilitan, wala naman po ako ibinebenta rito. Wala tayong produkto pinopromote. Yung mga Madre de Agua ko, not for sale po yan as of now. At kulang na kulang pa po para sa atin. So wala po ako binibenta, wala ako pinopromote. Ito po ay purely experimental para po sa benefits natin mga backyard egg producer. Para sa atin lahat po ito mga kabokals. Pag ito naman gumana, napakalaki pong pakinabang para sa atin lahat, diba? So yung mga tumataas ang kilay dyan, babaan nyo muna yung kilay nyo. Pakibabaan muna yung kilay, hindi pa naman tapos under experimentation nga po tayo, testing tinitimpla pa natin. Kaya nga sabi ko, yung ating formulation, yung ating feeding ratio, hindi pa po fix yan. Pag nakita ko po bumagsak, mag-a-adjust tayo ng layer feeds hanggang sa maabot natin yung 70%, at least 70% egg production on a Madre de Agua layer feeds feeding. May kita na tayo mga kabokals. Sa 1 tray nga ito, 1 tray mga kabokals, sasabihin ko sa inyo, yung 1 tray na nakukuha natin sa ganitong sistema, 3 kilo isang araw ang aking nakukonsume na commercial feeds sa 58 heads na manok. Sa isang tray pa lang. Ang benta po natin ng isang tray, yung large 250, yung XL 280. Sa 250 na lang mga kabokals, kwentahin nyo. May tubo na. Pero, again, hindi pa official yan mga kabokals. I'm aiming for 70%. And then saka po tayo magkukwenta. Saka ko po ibabahagi sa inyo yung mga kwentada at saka yung mga ratio talaga ng ating feeding. Diba? And syempre kailangan consistent. Hindi po pwedeng nakamahigit isang tray tayo ngayon, bukas bagsak. Kailangan consistent, at least 3 to 4 days consistent. Yun masasabi natin na gumagana talaga. Ayan. So yun mga kabokals, as of today, ano ba ngayon? August 26? Not sure August 26 ba? Nakakuha na tayo ng isang tray at 6 na pirasong itlog sa 58 heads na layer na manok. Sana mapagaling natin yung dalawa para makompleto natin yung 60 piraso na manok. Ayan. So, ito mga kabokals, yung pinapakita ko, 58 heads mga kabokals. So, ito po ay again, prototype testing. Pero yan, ipaliwanag ko na po yan pagka gumagana na. So, yan. So, yung mga tumataas sa kilay dyan, babaan nyo muna yung mga kilay nyo. Ayan, so, yun po ang aking mabahagi sa inyo for today. Maraming salamat sa inyong pagsama. So, next update ko siguro sa makalawa. Tingnan natin kung nag-increase na. Ayan. So, sa lahat ng mga solid kabokals, maraming salamat. Sa lahat ng mga silent viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po, Sir Boyet. Sir, thank you so much. So, muli ito yung kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, pagsikap at kumilos. Siguradong unad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!